araw mga binibini at ginoo, dahil magsisimula na tayo, mayroon kaming ilang mga paalala na inaasahan namin gawin ninyo bago namin simulan yung programa ngayong araw. Una, nais naming humingi ng inyong kooperasyon sa pagkumpleto ng seminar na ito. Mangyaring tumutok at huwag lumipat sa iba pang mga app habang isinasagawa ang seminar upang maiwasan ng pagkaantala. Salamat sa inyong magandang kooperasyon at atensyon. Muli, magandang araw. Ako si Irene Cortez. Ako naman si Yesha Ray Badil. At kami ang punong abala sa programang ito. Nais naming ipaabot ang isang napakainit na pagtanggap sa inyong lahat. Salamat sa paglalaan ng oras para makasama kami ngayon. Sa pag-uumpisa ng ating programa, hinihikayat namin ng bawat isa sa presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang panalangin. Susundan ito ng pag-awit ng ating pambansang awit na Lupang Hinirang at susundan naman ng pag-awit ng MBC Hymn. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, itinataas namin ang iyong pangalan. Pinapupurihan at pinasasalamatan ka namin sa lahat ng iyong mga ginawa at pagpapala. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin. At sa oras na ito, na kami ay muling nandito. Gabayan ninyo po kami sa aming mga gawain. Bigyan mo po kami ng talino at lakas upang magampanan po namin ang aming mga tungkulin. Buksan mo po ang aming isip at puso sa mga bagong kaalaman na aming matututunan. At nawala ay maging kagamit-gamit ang mga ito sa aming buhay at sa pagtulong sa aming kapwa. Ikaw po nawa ang maluwalhati sa lahat ng aming katagumpayan sa araw na ito. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Bago magumpisa ang seminar, ako si Yesha Ray Badillo na Vice Presidente ng JPIA, kasama ang kalihim ng JPIA na si Iralyn Cortez, ay narito upang maghatid ng pambungad na pananalita. Magandang umaga sa inyong lahat. Kami ay natutuwa na makasama kayo ngayon para sa espesyal na kaganapang ito. Layunin ng seminar na ito na magbahagi ng mahalagang impormasyon at insight, partikular sa mga madalas gumamit ng social media. Layunin ng talakayang ito na alamin ang makabuluhang issue ng disinformation at fake news. Ngayon, tatalakayin natin ang kahalagahan ng pagiging maingat pagdating sa impormasyong natatanggap at ibinabahagi natin. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa konsepto ng pekeng balita, maaari tayong maging mas responsableng mga individual at mas mahusay na tagapagtaguyod ng katotohanan. Pinahahalagahan namin ng inyong pakikilahok at umaasa na ang araw na ito ay maghahatid sa inyo ng makabuluhan. Muli, magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon naman ay inaanyayahan namin ang presidente ng JPIA upang magbigay ng maikling mensahe. Bigyan natin siya ng virtual bank.
Magandang araw sa inyong lahat. Sa pagbubukas ng seminar na ito, nais ko sanang magpasalamat sa mga taong kalahok upang bigyang diin ang isang napakahalagang aspeto ng ating lipunan, pagsusuri ng disinformation at ang fake news. Napagtanto natin ang malawakang epekto ng fake news sa ating komunidad. Ito ay hindi lamang nagdadala ng kalituhan, kundi maaaring nagdudulot din ng labis na takot, pag-aaway at pagkalito. Bilang presidente ng organisasyong IPIA, nasa ating responsibilidad na maging bantay sarado at mapigil ang pagkalat ng disinformation at fake news. Sa pagtutulungan natin, maaari tayong maging magandang halimbawa sa iba sa tamang paggamit ng social media at iba pang platapormang pangkomunikasyon. Hindi lamang tayo tagapagbigay ng impormasyon, kundi tagapagtaguyod din tayo ng katotohanan. Sa pagtatapos ng seminar na ito, umaasa akong maging handa tayong labanan ang disinformation at fake news sa ating sariling kapasidad at itaguyod ang masusing pagsusuri bago magbahagi ng anumang impormasyon. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat. Maraming salamat Binibining Star Dalangin sa iyong napakagandang mensahe. Ngayon naman ay oras muli ni Binibining Iraline Cortez na magbahagi ng pansigliwang pananalita. Bigyan natin siya ng virtual clap. Hinahamon ng pag-iisip at kamalayan sa seminar na ito, kung saan pag-uusapan ang kahalagahan ng pagtuklas at paglaban sa maling impormasyon sa ating lipunan, na naglalayong magbigay ng kaalaman at kasanayan sa pag-identipika at pagtukoy ng fake news sa digital na panahon. Ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng media literacy, critical thinking at fact-checking upang mapanatili ang integridad ng impormasyon sa ating lipunan sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga kasanayan, sa pagbabasa at pag-unawa ng balita. Layunin ng seminar namin na magtagumpay sa paghadlang ng pagkalat ng mapanlinlang na impormasyon. Salamat sa inyong mga kahangahangang mga pangungusap. Ngayon naman, dadako muna tayo sa ating pampasiglang palaro upang mabigyang sigla ang ating programa. Handa ka na ba, Binibining Ira? Oo naman, Binibiying Yesha. Kayo, handa na ba kayo? Ready na po. Kung ganon ay nihingi namin ng atensyon ng bawat isa habang pinapaliwanag namin ang palatuntunan ng laro na pangungunahan ni Binibining Ira. Ang Two Truths and a Lie ay isang laro na kung saan ang bawat kalahok ay nagpapakita ng tatlong pahayag tungkol sa isang paksa, dalawang katotohanan at isang kasinungalingan. Pagsusuri, pakikipagpalitan ng pahayag at ibigay ang tamang sagot sa mga hakbang ng palarong ito. Ang layunin ng laro ay para matuklasan kung alin sa mga pahayag ang may kasinungalingan. Halina at umpisahan na natin ang larong ito. Una, may mga kaso kung saan ang fake news ay nagdudulot ng pisikal na panganib sa mga tao, tulad ng pag-atake sa isang individual dahil sa maling impormasyon. Pangalawa, ang ilang fake news ay nagiging sanhi ng mapaglinlang sa eleksyon, nagdadala ng hindi tamang impormasyon na maaaring makaapekto sa resulta ng botohan. Ang pangatlo naman ay ang fake news ay palaging nagmumula sa mga dayuhang bansa at bihirang nagmumula sa loob ng isang komunidad o bansa. Miss Pearl, ano ang iyong sagot? Number 3. Tama ang sagot ni Miss Pearl. Pangatlo ang tamang sagot dahil ang fake news ay palaging hindi nagmumula sa mga dayuhan ng bansa dahil ito ay minsan ay nanggagaling sa sariling kapwa natin. Pangalawang pahayag. Ang fake news ay laging may mababang kalidad na pagkakagawa at maraming grammatical errors. Pangalawa, minsan ang fake news ay maaaring magdulot ng magandang reputasyon sa mga tao o isang organisasyon.
Pangatlo naman ay ang lahat ng fake news ay nilikha upang manggulat o takutin ang mga tao at walang ibang layunin kundi ang mangloko. Miss Jerica, anong iyong sagot? Yung pangalawa po. Tama. Dahil kahit kailan hindi fake news ang magiging magandang dahilan sa isang tao o isang reputasyon. Huling paksa. Ang fake news ay madalas na ginagamit para manipulahin ang opinyon ng madla at makamit ang pansariling interes ng ilang tao o grupo. Pangalawa, ang lahat ng fake news ay malinaw at madaling makilala dahil sa kanilang maling impormasyon at walang pinagbabasehang katotohanan. Pangatlo, ang fake news ay maaaring magdulot ng malubhang implikasyon sa lipunan, kabilang ang pag-aalab ng tensyon, pag-aaway at kawalang tiwala sa media. Miss Antea, anong iyong sagot? Number 2. Tama. Dahil bilang isang Pilipino, hindi tayo marunong magsuri kung ang impormasyon na binabahagi natin ay tama o mali. Tapos na ang ating pampasiglang palaro. Nais kong magpasalamat sa lahat ng mga kasama sa seminar na masigasig na nakilahok sa aming icebreaker. Ang inyong pakikiisa at enerhiya ay nagdulot ng masiglang simula sa aming pagtitipon. Maraming salamat sa inyong kooperasyon. Maraming salamat sa inyong kooperasyon at binabati namin ang mga nanalo sa aming unang palaro. Binibining Yesha, mukhang nabuhayan ng ating mga panauhin. Oo nga, Binibining Ira. At dahil dyan, inaanyayahan namin ng ating panauhing tagapagsalita na si Princess Sheila May Glorion, isang estudyante na may mataas na karangalan at kasalukuyang nag-aaral ng Bachelor of Science in Accountancy. Upang pangunahan ng ating seminar ngayon na pinamagatang Seguridad sa Wika, Pagsusuri ng Disinformation at Fake News. Bigyan natin siya ng isang masigabong virtual. Magandang umaga sa ating mga binibini at ginoo na narito. Ako nga pala ang inyong panauhing tagapagsalita at ating pag-uusapan ng ating paksa, seguridad sa wika, pagsusuri ng disinformation at fake news. Ngayon, meron ba dito o merong idea patungkol sa fake news? Miss Pearl? Ayun po ba yung yung mga maling news ganyan or yung mga dapat na hindi natin paniwalaan? Tama, binibini. Ngayon, at sa pagpapatuloy ay aalamin natin kung ano nga ba ang fake news at disinformation. Ang fake news ay ang paglikha at pagpapakalat ng mga peking impormasyon na hindi totoo o may layuning manlinlang o magluwal ng maling kaisipan sa publiko. Karaniwan, ang fake news ay sinasagawa upang impluwensyahan ang opinyon ng tao, lumikha ng kaguluhan o magdulot ng takot. Humingi din po ng tawad sa NBI ang lalaking nagkakalat umano ng maling balita kaugnay ng COVID-19. Yan ang bagang balita ni Nico Bawa, eksklusibo. Unang tinatawag ng NBI Cybercrime Division si Sandy Makigan
ang nag-upload ng video na nagsabing may Chinese umanong nangingisay sa Malate, nilalagnat at baka makahawa sa sakit. Pinabulaanan nito ng Manila City Hall at tinawag na fake news ang ikinalat niyang video. Sa kanyang affidavit, humingi ng paumanhin si Magigan pero iginiit na intensyon lang niyang makatulong. Pero tuloy ang reklamo ng NBI laban sa kanya. Wala na rin kasing bearing yun dahil consummated na yung offense. And we already filed yung case. Pwede naman yan i-present. Kung mapatunayan nagkasala, maaaring makulong si Magigat ng hanggang 6 na buwan at pagbubultahin ng 200,000 piso. Bukod kay Magigat, ipapatawag din ng NBI ang iba pang na-trace na nagkakalat ng fake news. Paalala pa ng NBI sa mga abiso lamang ng DOH at mga lokal na pamahalaan maniwala. Naglipa na kasi ngayon ang mga maling impormasyon tulad ng umano'y magla-lockdown sa ilang lugar. Lalo kong na-agitate yung fear ng tao pero hindi naman accurate yung mga news na pinapopulate mo sa over the net or any other forms of publication. Kaya lalo lang napapalala kasi nakakatulong tayo. Hahabulin din ng NBI pati ang mga nag-share o nagpa-forward ng fake news tungkol sa COVID-19 dahil labag ito ng anti-cybercrime law. May responsibility tayo for the actions that we make. Alam naman natin, ang presumption natin is alam natin ang dapat nating gawin o hindi natin dapat gawin. Samantala, sukoy na ng Pangasinan Provincial Police ang mga netizen na nagpo-post at nag-share sa social media na mga larawan ng Filipino-Australia na nagpositibo sa COVID-19. Sa investigasyon, 3 ang source ng impormasyon, 2 ay taga-Lingayen. Paglabag ito sa data privacy ng isang pasyente, maaaring makulong at magmulta ng 2 milyong piso ang lalabag sa Data Privacy Act. At dahil ikinalat ito sa social media, haharapin ng 3 netizen ang iba pang kaso ng paglabag sa cybercrime law na may parusang multa at kulong. Nico Bawa, ABS-CBN News. Sa tayo'y magsasama, lagi mayroong umaga, sikat na pagsikat ng araw, may dalang liwanag. Maraming salamat sa pag-play ng video, Binibini. Next slide po. Sa kada 10 Pinoy ang naniniwalang problema ng bansa ang fake news. Sabi ng isang eksperto, kahit na i-fact check ang mga fake news, hindi raw ito matitigil hanggat walang parusa sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Gaano nga ba katalas ang pagkilatis ng mga Pinoy kung ano ang fake news sa social media? Item number 1. Marami raw ang nawalan ng malay habang nakapila para bumili ng Japanese aircon sa SM Mall of Asia. Anong tingin mo dyan? Totoo ba yung post na yan? Siguro totoo po, ma'am. Kasi po, may proof naman po na pictures, ma'am. Sa tingin ko, isa itong fake news. Parang yung mga ginamit na photos ay parang sa ibang event yun. Tapos, hindi siya kasama talaga dun sa caption na sinasabi. Parang hindi tugma. Item number 2. Ang yaman ng mga Marcos mula sa higit 170 bangko sa mundo, ipopondo raw para sa sambayan ng Pilipino. Para sa akin po, maniniwala po ako if kay President Marcos na po mismo nanggaling, ma'am. Yung sa video naman po, yung hindi po siya statement ng isang tao, ma'am. Bali, ano lang siya, parang caption lang. Sa tingin ko, hindi yun totoo. Kasi unang-una sa lahat, titignan ko muna yung kung sino yung nag-post. Tapos kung tama ba yung yung taong nag-post na yun, kung legitimate ba. Kasi yung tao lang parang hindi naman siya talaga accredited na mag-post ng ganong content. Ang sagot, parehong fake news ang 2 post na yan. Dumaan yan sa pagsusuri at fact-checking ng Verifiles. Sa unang item, litrato ng mga mall sa Vietnam ang ginamit sa post na sinasabing nangyari daw sa Mall of Asia. Sa ikalawang item naman, sabi ng Verifiles, walang sinabi si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa paggamit ng umano'y Marcos Gold para tustusan ang mga economic program niya para sa bansa. Sa latest survey ng Pulse Asia, 86% o 4 sa 5 Pinoy ang naniniwalang problema ng bansa ang fake news. Tinanong din ng Pulse Asia kung sino sa tingin ng mga Pinoy ang nagpapakalat ng fake news, partikular tungkol sa gobyerno.
Numero unong sinabi ng respondents ay ang mga social media influencers at vloggers na may 58%. 2 sa 5 Pinoy o 40% naman naniniwalang mga journalists o mga mamamahayag ang nagpapakalat ng fake news. 30% o higit pa ang nagsabi ng mga national at local politicians ang fake news peddlers. Para kay UP Journalism Professor Danilo Araw, ilang beses mang nafa-fact-check ang mga maling impormasyon ng mga vlogger at social media influencer. Hindi raw ito mahihinto hanggat hindi sila napaparusahan ng mismong platform providers gaya ng Facebook at TikTok. Problema, may mga media outlets din umanong nagpapakalat ng propaganda at maling impormasyon. Meron mangilan-ngilang news media organization na talagang wagas pong mang-red tag at wagas pong mag-engage sa black propaganda na usually pro-government propaganda yung kanilang sinasagawa. Kaya hindi mo rin masisisi yung mga tao kung may ganun silang perception sa mga journalist. Kung babalikan naman natin ang una nating tanong, kung gaano nga ba katalas ang mga Pinoy pagdating sa pagbisto ng fake news sa social media? Lumabas sa survey na higit kalahati o 55% ang kumpiyansa sa kakayahan ng mga Pinoy na tumukoy ng fake news. 37% naman ang hindi sigurado, habang 7% ang hindi kumpiyansa. Pero paglilinaw ni Araw, iba ang kumpiyansa sa aktual na pagtukoy ng fake news. Sa totoo lang, nag-i-improve yung teknolohiya. Maganda sana siya para sa maraming tao, pero nagagamit rin siya at nawe-weaponize din siya ng mga nagpapakalat ng peking balita. Ngayon, posible na yung deepfake. Dati, image manipulation lang yung posible, pero ngayon, kahit video manipulation ang gagawa na. At kahit yung image manipulation software, masyado nang sophisticated. Kahit nga ang News 5, biktima rin ng pamimeke sa social media. Gaya ng post na ito na binago ang caption tungkol sa pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa United Nations General Assembly sa Amerika noong Setyembre. May mga paraan naman para mag-fact check. Unang-una, dapat alamin kung reliable ba ang source ng impormasyon. Kung sa social media, dapat verified ang account ng page. Tingnan din kung lihitimo ang URL ng website ng isang news article. Para kay Professor Araw, panahon na rin para ituro ang media literacy sa elementarya pa lamang. O mga kapatid, laging tandaan, huwag share lang ng share. Bukod sa ibang may alam, higit sa lahat, meron ka rin dapat pakialam. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Maraming salamat, Binibini, sa pag-play ng video. At makikita natin sa pinanood nating video na ang video ay naglalaman ng mga peking impormasyon, balita o kwento na pinaikli, pinabago o muling ginawa upang magdulot ng maling kahulugan o implikasyon. Makikita rin natin dito na ang layunin ng fake news ay maaaring magsanhi ng kalituhan, magsik ng takot, magdulot ng di tamang pag-unawa ng isang issue o kaya't magdulot ng galit at pang-aaway. Next slide po. At ngayon ay napag-usapan na natin ng fake news. Atin naman tatalakayin ng patungkol sa disinformation. Binibining Antea, maaari mo bang basahin ang nasa slide? Opo. Disinformation. Ang disinformation ay mas pangkalatang termino na tumutukoy sa anumang uri ng maling impormasyon na ipinakakalat sa layuning manghuli, magsinungaling o magtago ng tunay na katotohanan. Ito ay maaaring maging bahagi ng isang pangmalawak na kampanya na propaganda o manipulasyon. Maraming salamat. At karagdagang kaalaman lamang, ang disinformation ay napatunayang mali o nakakaligaw na impormasyon na sadyang isinulat at ipakalat upang mangakit. Ang layunin nito ay kasama ng iba pang bagay na magdulot ng pinsalang pang-ekonomiya, manipulahin ang opinyon ng publiko o kahit kumita ng pera. Sa kasalukuyan, mas lalong lumalabas ang disinformation sa anyo ng nakasulat at iniayos na may peking kinuha sa konteksto at hindi lang ng mga larawan o video.
Sa tulong ng teknolohiya tulad ng social bots, algorithm o artificial ng mga forum sa internet, news sites o social media. Next slide po. Sa pangkalahatan, ang fake news ay tumutukoy sa mismong maling impormasyon o peking balita, habang ang disinformation ay tumutukoy sa mas malawak na pagsasanay na pagpapakalat ng maling impormasyon na maaaring magtaglay ng mas malalim na layunin. Ngayon, ang napag-usapan na natin ang mga kahulugan ng fake news at disinformation, atin namang pag-uusapan ang mga maling gramatika at mga bantas na maaaring maghatid sa pagbibigay ng maling impormasyon. Ito ang ilan sa dahilan kung bakit napapadalas ang pagbibigay ng maling impormasyon. Pakibalik po. Isa pa po. Isa pa po. Mga dahilan sa pagbibigay ng maling impormasyon. Una, ay ang wika. Ang maling paggamit ng wika, kabilang ang hindi tamang paggamit ng gramatika, bantas at kahulugan ng mga salita ay maaaring magdulot ng maling impormasyon. Narito ang mga halimbawa. Pwede po balik po nung slide? Yung isang slide pa po. Ayan. Narito ang ilang mga halimbawa. Misinterpretasyon, pagsasanib ng salita, kawalan ng linaw at paggamit ng ambiguous na wika. Ang misinterpretasyon ay ang maling paggamit ng mga salita o pagtataglay ng di tamang kahulugan nito ay maaaring humantong sa maling pag-unawa ng mensahe. Ang mambabasa o tagapakinig ay maaaring ma-confuse o magkaroon ng maling pag-iintindi sa dahilan ito. Ikalawa, ang pagsasanib ng salita. Ito ay hindi wastong pagsasalaysay o pagsasanib ng mga salita ay maaaring magbukas ng pintuan sa masamang interpretasyon. Maaaring magbago ang kahulugan ng pangungusap o teksto dahil sa maling pagkakaposisyon at pagkakasalaysay ng mga salita. Ikatlo ay ang kawalan ng linaw. Ang labis na komplikadong pagsusulat o pagsasalita kasama ang paggamit ng maraming technical na termino ay maaaring magdulot ng kawalan ng linaw at pagka-unintelligible na maaaring humantong sa maling impormasyon. Ikaapat ay ang paggamit ng ambiguous na wika. Ito ay ang paggamit ng malabo o mambiguwadong wika ay maaaring maging sanhi ng maling interpretasyon ng mensahe. Ang mga pangungusap na hindi malinaw sa kahulugan ay nagbubukas ng pinto para sa maling pag-unawa. Next slide po. Maaari po bang pakibasa ang ikalawang maling paggamit ng gramatika? Sino po ang pwede? Binibining Pearl? Maaaring pakibasa? Ikalawa, ang maling paggamit ng gramatika. Ang paggamit ng maling gramatika ay maaaring magno na mensahe na maaari namang magbunga ng maling interpretasyon ng iyong kausap sa komunikasyon. Maraming salamat, Binibini. Ang ikalawa, ang maling paggamit ng gramatika. Maraming nagsasabi hindi mahalaga ang tamang grammar sa pagsasaad ng ideya. Basta maunawaan lang ang nais mong iparating,
Subalit, ang tunay na issue ay kung mali ang iyong paggamit ng wika. Hindi mo may papahayag ng maayos at eksakto ang iyong unawa ng iyong mensahe. Madalas, ang hindi pagkakaintindihan ay dulot ng hindi wastong paggamit ng wika, lalo na sa komunikasyon na nakasalalay sa pagsusulat. Ang tao ay umaasa sa mga salita at pangungusap upang maiparating ang kanilang nais sabihin. Dahil dito, naiintindihan kung gaano kahalaga ang tamang paggamit ng lengguwahe, maging ito'y Filipino, English o anumang wika. Next slide po. Isa lamang yan sa halimbawa ng maling paggamit ng grammar. Katulad po nito, pakiusap po ang mga buti, pakibalik, please return yourself. Mapagurang bata, please follow traffic rules so that you will be a good citizenship. Makikita natin dito na dahil sa maling gramatika, nag-iba ang pangungusap o ang gustong mensahe ng kanya o ang mensahe na gusto niyang iparating. Samantalang ang tamang paggamit ng grammar ay nagpapadali para sa iba na maunawaan ang iyong sinasabi at nagpapahusay sa proseso ng komunikasyon na maaari magdulot ng mga kasiyasiyang pakikipagtalastasan. Next slide. Ang ikatlo, ang paggamit ng maling bantas. Maaari po bang pabasa? Binibining Jerica? Ang maling paggamit ng mga bantas ay maaring magdulot ng hindi malinaw na mensahe, maling pag-unawa, o pagkakaroon ng di Maraming salamat, Binibini. At ngayon, itatalakayin natin ang mga dahilan o halimbawa ng mga maling paggamit ng bantas. Una ay ang kahulugan ng hindi malinaw. Ang maling punctuation ay maaaring magdulot ng kahulugang hindi malinaw na nagiging sanhi ng kawalan ng tiyak kung saan natatapos ang isang kaisipan at nagsisimula ang isa pa. Ito ay maaaring magdulot ng pagkakalito sa mambabasa at maaaring humantong sa maling interpretasyon. Ikalawa ay ang pagbabago ng kahulugan. Ang maling paggamit ng marks ng bantas ay maaaring baguhin ang orihinal na kahulugan ng isang pangungusap. Halimbawa na lamang, ang maling nilagay na koma ay maaaring baguhin ang emphasis o koneksyon ng mga salita o parirala. Ikatlo ay ang mahina ang daloy. Ang maling punctuation ay maaaring makasira sa daloy ng isang pangungusap o talata. Maaari itong gawing awkward o putol-putol ang pagsusulat na nagiging sagabal sa kakayahan ng mambabasa na sundan ang inaasam na daloy ng idea ng may akda. Ikaapat, ang kawalan ng linaw. Ang tamang punctuation ay mahalaga para may parating ang inaasam na tono at emphasis ng may akda. Ang maling marks ng bantas ay maaaring magresulta sa kahulugan ng linaw ukol sa damdamin, mood o kahalagahan ng ilang bahagi ng teksto. Kaapat ay ang pagkakairita ng mambabasa. Maaaring mairita ang mga mambabasa kapag sinusubukan nilang intindihin ang mga pangungusap na may maling punctuation. Ito ay maaaring magdulot ng negatibong karanasan sa pagbabasa at maaaring maging sanhi para hindi ganap na ma-engage ang mambabasa sa nilalaman. At ang panghuli ay ang pagkawala ng kredibilidad. Ang maling punctuation ay maaaring magdulot ng negatibong impresyon sa kredibilidad at profesionalismo na manunulat. Ito ay nagpapakita ng kakulangan sa pagsasaalang-alang sa detalye at maaaring makaapekto sa kung paano nakikita ng mambabasa ang kabuuang kalidad ng pagsusulat. Next.
Mga hakbang upang maiwasan ang paghahatid ng disinformation o fake news. Una ay ang validasyon ng source. Dito, dapat ay sinisigurado ang iyong pinagkukunan ng impormasyon ay mayroong kredibilidad. Gumamit ng mga mapagkakatiwalaang news o outlets o ahensya at iwasan ang pag-base ng impormasyon sa hindi kilalang sources. Ikalawa ay ang cross-checking. I-verify ang impormasyon sa pamamagitan ng pagsusuri sa iba't ibang reliable na sources. Kung ang impormasyon ay mula lamang isang pinagkukunan, maaaring maging mabuti itong i-double check. Ikatlo ay ang pagtatasa ng uri ng impormasyon. Dapat ay aalamin ang uri ng impormasyon na iyong ibinibigay. Kung ito'y balita, opinion, o analysis. Dapat itong maging malinaw sa iyong audience. Huwag itaas ang balitang walang sapat na ebidensya o batayan. Ikaapat ay ang pag-iwas sa sensationalism. Iwasan ang pagsasalin wika ng impormasyon na sobrang sensational upang hindi magkaroon ng maling interpretasyon o kahulugan. Ikalima ay ang transparent na motibasyon. Sa transparent na motibasyon ay dito ay kinakailangang ipaliwanag ang iyong motibasyon sa pagbibigay ng impormasyon. Huwag itago ang posibleng bias o intensyon sa likod ng iyong pahayag. Ika-anim ay ang pagre-respeto sa wika. Dapat lamang ating iwasan ang maling gamit ng wika, gramatika, at bantas. Ang malinaw na komunikasyon ay nagpapabawas ng panganib ng maling pag-unawa. Ikapito, ang pagiging open sa koreksyon. Kapag meron pagsuway o kamalian, maging bukas sa pagtanggap ng feedback at koreksyon. Huwag mag-atubiling i-correct ang iyong sarili kapag kinakailangan. At ang panghuli ay ang pag-iwas sa pagpapakalat ng unverified information. Huwag ipasa ang impormasyon na hindi pa na-verify. Ang mabilisang pagpasa na hindi pa kumpirmadong datos ay maaaring magdulot ng maling impormasyon. Ang pagiging maingat, transparent at nagbibigay ng halaga sa kredibilidad ng iyong mga impormasyon ay makakatulong sa pag-iwas sa paghahatid ng disinformation o fake news. Kaya sa pagtatapos ng talakayang ito, mahalaga ang ipinuto na magkaiba ang wika at maling paggamit ng gramatika at bantas ay maaaring magdulot ng maling impormasyon. Ang bawat wika ay may sariling mga tuntunin at kaayusan at ang hindi wastong paggamit ng gramatika at bantas ay maaaring maging sanhi ng di pagkakaintindihan at maling interpretasyon. Ito ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang pagsasaalang-alang sa wastong paggamit ng wika at mga batas ng gramatika upang mapanatili ang kahulugan at linaw ng isinisulat o isinusulong na mensahe. Ang pagsusunod sa mga ito ay nag-aambag sa malinaw at epektibong komunikasyon. Samantalang, ang hindi tamang paggamit nito ay maaaring magdulot ng pagkakamali at di pagkakaintindihan sa pagpaparating ng impormasyon. Next po. Maraming salamat Binibining Princess Sheila May Glorion sa pagbabahagi ng iyong malawak na kaalaman sa ating mga panauhin. Napakahalaga ng seminar na ito dahil tinuturuan tayong maging mapanuri sa pagkalap o pagbabahagi ng mga impormasyon, kaya't hinihiling namin na ibinigay ninyo ang inyong buong atensyon sa ating panauhin tagapagsalita. Tama. At kung may mga hindi kayo nasundan o kung mayroon kayong katanungan, binibigyan namin kayo ng pagkakataong ibahagi ito sa pamamagitan ng pagpindot ng raise hand button o kaya ipag-type sa ating chat box. Maraming salamat sa ating mga panauhin at tagapagsalita. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang aming programa dahil may inihanda kami para sa inyo. Handa na ba kayo?
Yes, handa na kami. Ang 4 Picks, 1 Word ay isang simpleng laro kung saan ang bawat antas ay nagpapakita ng 4 na larawan na nakalink sa pamamagitan ng isang salita. Nilalayon ng manlalaro na alamin kung ano ang salita mula sa isang hanay ng mga titik na ibinigay sa ibaba ng mga larawan. Maaari kayong lumahok sa pamamagitan lamang ng pag-type ng inyong mga sagot sa ating chat box. Ang unang makakasagot ang siyang makakakuha ng puntos. Kung sino ang may pinakamaraming puntos ang tatanghaling panalo at makakatanggap ng premyo na inihanda ng ating programa. Sino ang gustong sumagot sa ating unang 4 Picks, 1 Word? Binibining Pearl? Fake news po. Tama. Ang sagot sa unang 4 Picks, 1 Word ay fake news. Susunod, Binibining Jerica. Disinformation po. Tama rin ang iyong sagot. Sunod naman, ikaw ulit, Binibining Jerica. Gramatika po. Tama. Binabati namin sina Binibining Pearl at Binibining Jerica dahil sila ang nanalo sa aming palaro. Nagpapasalamat kami sa inyong mga lumahok. Napakabilis ng ating oras. Ngayon ay naanyayahan muli namin ng ating panauwing tagapagsalita na si Binibining Princess Sheila May Clorion upang maghatid ng inspirasyonal na mensahe para sa ating mga tagapakinig. Bigyan muli natin siya ng isang masigabong palakpakan. At sa pagtatapos ng seminar, nais ko iparating ang aking taus-pusong pasasalamat sa iyong aktibong pakikisa. Ang mga kaalaman at karanasang itinampok sa seminar ay mapagkukunan ng inspirasyon para sa inyong patuloy na pag-unlad. Huwag mong kalimutan ang mga bagay na natutunan at gamitin ang mga ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Patuloy na maging determinado, matagumpay at magbigay ng positibong impluwensya sa iyong komunidad. Maraming salamat sa iyong dedikasyon at pakikiisa. Maraming salamat, Binibining Princess Sheila May Clorion, sa iyong napakagandang mensahe at sa paglalaan ng oras upang magsalita sa programang ito. Napakahalaga ng iyong mga insight at pananaw sa paksa at marami kaming natutunan sa iyong presentasyon. Talagang pinahahalagahan namin iyon. Dahil sa iyong mahalagang kontribusyon, mayroon kaming inihandang maliit na tanda ng aming pagpapahalaga para sa iyo bilang aming pasasalamat. Ang sertipikong ito ay iginawa kay Binibining Princess Sheila May Clorion bilang pagkilala sa mga kanyang mahalagang kaalaman na naibabahagi sa online seminar
na may paksang seguridad sa wika, pagsusuri ng disinformation at fake news na ginanap ngayong araw ng Disyembre 4, 2023. Bigyan natin siya ng virtual clap. Maraming salamat po sa pakikiisa at pakikinig. Ngayon naman, meron kaming munting paalala bago namin opisyal na tapusin ang programang ito. Ang inyong ebaluasyon sa ginanap na seminar ngayon ay mahalaga para sa ikauunlad ng aming programa. Kaya hinihikayat namin kayo na sagutan ng evaluation form na maa-access nyo sa pamamagitan lamang ng pag-scan ng QR code na ibinahagi namin sa inyo. Maaari nyo na rin makuha ang inyong free certificate sa pamamagitan din ng pagbibigay ng inyong email address sa evaluation form na inyong sinagutan. Inaanyayahan naman namin na mangyaring pumunta sa OSA ang mga nanalo sa ating pampasiklang laro para sa kanilang mga premyo. Sa pagtatapos ng seminar na ito, mahalaga ang ating papel bilang mga tagapakinig at tagapaghatid ng mamamayan sa pagtuklas ng katotohanan laban sa maling impormasyon. Magsilbing bantay sa pagkalat ng maling impormasyon sa pagtutulungan ng bawat isa. Magiging mas matatag ang ating lipunan laban sa mapanirang epekto ng maling impormasyon. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikiisa. Patuloy tayong maging gabay tungo sa mas maalam at responsableng komunidad. Muli, ako si Yesha Ray Badillo. At ako naman si Iralyn Cortez. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Inaanyayahan namin ang lahat na magbukas ng kanilang mga kamera para sa kanilang attendance. Maraming salamat po at inaasahan naming makita muli kayo sa aming susunod na seminar.